Pag tinignan po natin yung ating God essential elements, no, babalik tayo unang-una yung role, functionality ng ating God focal point system. Sana champion si Mayor, ano, at kung sino man po yung nakaupo, no, halimbawa, ano, yung sa ating sa women's committee, no, doon sa ating legis, no, sana talagang nababantayan, na dumadaloy doon sa sa planning office, dumadaloy sa infrastructure office, dumadaloy sa finance, nakikita yung planning, budgeting and monitoring for God. At hindi lang to gusto kong gawin na nakalagay sa God code, kundi yung God code ko talagang nanggaling siya sa evidence-based data planning, no? Yun napaka-importante noon, dito sa aking God code, no? Ito yung aking essential elements, okay? So ito yung mga policy, guidelines, formulation and implementation monitoring, no? Paano natin ni-ensure na tayo, no, sa ating local government, yung ating God code dapat hindi siya nakahiwalay, no? Siya ay in harmony with applicable local development processes sa ating comprehensive land use plan, no? Sa ating comprehensive development plan, okay? Sa ating executive legislative agenda, may bagong uupo ngayon, So dapat po naka-align yan, and at the same time, no, sa ating annual investment planning at sa ating local development investment planning as applicable, no, dapat naka-reinforce at naka-harmonize ang inyong God code, no. Hindi siya hiwalay, no. Hindi siya hiwalay na trabaho. Kasi nandyan yung challenge na ano yung ating broader commitment in going beyond the 5% para tayo mag-create ng isang gender-responsive governance, no? So hopefully po yung gagawin pong pagsasanay ni Colabdeb ay makatulong para magkaroon tayo ng God champions, no? Sana po yung uupo na bago po, no, God champion siya, no, kasi nandyan yung puso, malasakit to transform institution and structure, no, para mas maging makatao, people-led development, yung gender analysis ginagamit din sa cost benefit, no. Paano nakikitang yung aming investment sa God talagang nabawasan yung mga yung kaso ng domestic violence, talagang yung mga dropout ng mga estudyante naming batang babae at batang lalaki talagang nabawasan din, nabawasan din yung mga nabubuntis na mga batang babae, no, kaya yung mga bata naming mga juvenile delinquents, natutugunan kasi ang pamilya namin masasaya, no. Ang mga bata hindi na masyadong nagpupunta sa masamang bisyo kasi sa pamilya nila naaalagaan sila, no. Happy yung family, no. So very important yan, yung gender responsive governance natin. Okay? So, sabi nga natin, yung Magna Carta natin, the local translation of our CEDO, no, yung paano natin binibigyan ng agenda, no. Tinitignan lang naman natin dito that gender mainstreaming as a national strategy. Tinitignan kung paano yung pagpapatupad ng ating programa, pagdidisenyo, no, pag-uusap-usap, konsultasyon ay kino-consider yung usapin ng babae at lalaki, no, doon sa ating project development cycle, no, mula sa mga tao, mula sa mga polisiya, mula sa mga mekanismo, patungo sa mga regular programming. Ito po yung gender mainstreaming evaluation or GMEP entry point. Okay? So that we can ensure that both women and men benefit in the program and that inequality is not perpetrated, no. Napaka-importante po na to, no. At na mag-umpisa tayo, no. Pero paano nga ba tayo mag-umpisa?
Okay, we start with gender analysis as the starting point of our gender mainstreaming. So, pag tinignan po natin ang ating goal, syempre gusto natin magkaroon ng pagkapantay-pantay. Gender equality, no? Sana nandun din yung women's empowerment, ano? Nakikita din natin yung gender responsive governance. Ito po yung tatlong natin, no? Tinaya natin nung Philippine Plan for Gender Responsive Governance so 1995 to 2020, no? 2025 rather, no? So, yung gender mainstreaming natin ay strategy natin, yung GAD is an approach, no, that we apply, no? Partnership, consultation, building, no, consensus building, ay yung approach na tinitignan natin. Pero kung hindi tayo mag-i-invest sa gender analysis, no, the way we walk our talk, no, para masabi natin hindi lip service to, no, hindi gusto ko lang to, no, kundi talagang ina-analisa ko to, galing ito sa ebidensya. We do gender analysis. That's how we walk our talk. It's not enough to say that we are doing gender mainstreaming kung hindi tayo nag-i-invest sa technical competency sa gender analysis, kung hindi tayo nag-i-invest sa collection, utilization of pure sex disaggregated data. Okay? So very important yan. Kapag nag-gender analysis po tayo, dapat mandatory siya, no? Pag gagawa ko ng CDP, no, gagawa ko ng CLUP, no, dapat bahagi niyan yung aking gender analysis. Kapag may infrastructure development akong malaki-laki, no, dapat nandiyan na, no, yung mga ibang mga proyekto nilalagyan talaga nila ng polisiya yan. Kasi gusto nilang makita, no, base sa kanilang resulta, may mga issue and concern ba ang mga babae at lalaki na dapat tugunan kasi pwedeng makaapekto to sa kanilang sa pagpapatupad ng ating programa, no? Katulad ng halimbawa yung programa natin sa sa Enhanced Community Quarantine Guidelines, no? So ano yung mga targeted gender activities natin? Ano yung mga dialogue process natin na dapat ay gender aware para ma-enhance natin yung ating mga resulta. So kapag tayo ay nag-gender analysis, we're looking at systematic collection and examination ng mga information, no, mula sa sexist aggregated data natin para makita natin, sa ating sa SAP pala natin, social amelioration program, mas marami palang babae kumpara sa lalaki. At ganito pala yung paggastos, ang paggastos ng SAP, no, pag babae ganito ang ginagastusan, pag lalaki ganito, no? Pagdating pala sa mga violators ng community quarantine guidelines, mas marami ang babae, mas marami ang lalaki. Meron din pala kaming mga mga LGBT, no? Tapos ganito yung mga nagiging concern nila. Meron din kaming mga youth, no? May mga ganyan, no? So we have a systematic collection and examination of the data kasi we want to surface, no, the issues, gender issues, identify, address, no? Paano kaya natin matutugunan, no, kung merong certain inequality, no? Yung anticipated nating pagpapatupad ng ating programa. At kung may polisiyang lalabas, no, ano pwedeng maging impact na to, no, sa ating gawain in the economic, social relations between men and women, no? Pwede bang matugunan nito o dahil sa, for example, no, sa pagpapatupad dating Enhanced Community Quarantine Guideline, meron palang na nangyari na tumaas, no, sabi ng PNP, yung bilang ng domestic violence, yung bilang ng online sexual exploitation of children kasi hindi natin siya na-consider, no, sa ating pag-uusap, no? O kaya yung maraming namatay na mga senior citizen kasi hindi sila nakakapunta, nakaka-access sa healthcare. O maraming babaeng namatay sa pagbubuntis, no, kasi ganun din yung epekto. So very important to, no, na nabibigyan siya ng pag-aaral, no, para nakikita natin yung impact ng ating programa. So very important, no, step 1 talaga dito, kino-collect mo yung activity profile. So I would still encourage you to do gender analysis ng mga deepening session po dito, no. Sa pagkuha pa lang ng profiles, assessment, sa survey, no, tinitignan na natin sino ba yung may role, no, pagdating dito, no. Sino yung may decision making, no. Sino yung magdidesisyon kung sakasakaling magbibigay ang gobyerno ng ganito,
ganito, ano yung access to constraint and participation, magbibigay kami ng ganitong klaseng awareness raising, sinong aattend, no? Paano ito makakatulong dun sa pagpapatupad ng ating programa, no? And bukod pa diyan, ano yung factors and trend, no? Naku, kami na pumutok ang bulkang Taal, ano, nawalan kami ng trabaho, no? Ano pa, no? Kasi we're also looking at in the way that we will be implementing our program, meron ng mga existing mga situation, no, na nandoon na sa community. So we analyze, no, yung mga results na to so that we can come up with a very holistic strategy in our program. So kung makikita nyo, no, talagang mabusisi siya, no, kasi gusto nating maging targeted tayo, no. And you know, this is really professionalizing the way we do our work. Yung mga nag-a-ISO na dyan, makikita natin na ganito lang naman siya, no? So, pag tinignan po natin sa gender analysis, dun pa lang sa pagdidisenyo, no, ng activity design natin, ng project design natin, ina-identify natin kung may gender issue na. At kung meron man, ano yung mga causes na to, no? Ano yung dahilan, no? And based on that, no, titignan natin, bahagi ba ng strategy natin ay i-address din yung gender issue and concern na yan, no? Kung halimbawa sa 4Ps, kailangan ng male engagement, no? So isasama natin siya, no? Magki-create tayo ng opportunities for male engagement. And at the same time, no, kung quarantine halimbawa, ang mas madalas ay quarantine violators, mga youth, no? At yung mga youth na to, mga lalaki, no? So we will leverage dun sa ganung information to create program for male youth, no, para mabawasan yung problema natin sa halimbawa sa mga nagba-violate ng quarantine, no. So yung mga ganyan very important. At we will not stop there, no. Dapat ito ay namo-monitor, no, at na-evaluate, no, kasi bilang bahagi na iyong goals and objective. Kasi pag hindi mo siya nilagay as goal and objective, hindi mo rin siya matatrack. Na ang dapat na to ay magpapabago ng sitwasyon, no? Kung dati-rati ang sitwasyon mo ay marami, no, maganda kung may baseline, halimbawa, 30% ng mga community violators ay mga male, youth, no. So dahil sa ginawa kong implementation strategy na ginawan ko sila ng programa, tinrack ko, after 6 months nakita ko yung 30% na yon, 10% na lang, no. Ibig sabihin effective yung programa ko, nagbago yung sitwasyon ko. Okay? So pwedeng, bakit kaya ganun, naggawa naman ako ng programa sa kanila, pero hindi siya nabawasan, nadagdagan pa, no? Parang gano'n, Babalik ako dun sa gender analysis nyo, no? Dun sa situation analysis, whose perspective? Yan, no? Perspective mo ba yan? Kasi alam mo na trabaho mo, magaling ka, no? Matagal mo nang ginagawa yan? O do you engage your stakeholders in consultation para maintindihan mo anong dapat mong gawin sa kanila? Kasi very critical yun, Dapat kasama mo sila sa consultation, no? You help them identify the issues and concern that they face, no? Bakit ganito? Ano rin yung possible solution? Baka ang kailangan pala ay peer level, no? O ano pa yung mga programa and concern, no, na nanggagaling din sa kanila para yung ownership, no, na solution ay nandoon din at sustainable. Baka barangay level, no? So very important, no, whose perspective matters. Kailangan yung stakeholders engagement nandiyan dyan. Okay? So, ano yung ating kino-consider, no? Yung mga pinag-usapan natin kanina. Ano ba yung mga paniniwala, belief practices na nakaka-apekto, no? Bakit ganyan sila kumilos? Bakit ganyan sila mag-isip? Sino yung mga nagdidesisyon? Sino yung mga pinapakinggan nila, no? How does it differ from individual to individual, from families to families, and societies to societies, given that gender are context specific, no? Tinitignan mo rin yung power relations, Kaya nagle-leverage ka, no? Kung sino yung mga pinapakinggan ng mga to. Kailangan ko mag-create ng role models para sa kanila, no? So you also look into gender roles and relation, no? You also look at institutions, what are the type of policies that may contribute or that may be problematic, no?
What about the status and capacity, no? May mga competency requirement pa yan, no? Gaano sila karami, no? Pag mas marami, syempre mas malaki yung kailangan gawin, ano? What about yung current economic situation, faith, culture, no? Iba yung issue, for example, ng mga Muslim community, mga lumad communities, no? Very important that we also take that into consideration. So napaka-holistic nung approach na to. So very important din, no? Ano ba yung kailangan, no? In terms of practical gender needs, no? Kailangan ko bang mag-create ng isang bagay na mag-improve yung kanilang welfare, no, condition, ano? Kaya sila nagba-violate kasi walang trabaho na nagagawa sa bahay, no? Kaya lumalabas, nagtatrabaho sa bahay. Baka dahil ngayong quarantine, kailangan ko talagang mag-increase ng digital skills, no? Pwede nilang gawin sa bahay. Ang problema ko, no, gusto ko mag-increase ng digital skills, wala naman silang wala silang mga smartphone, no, o kaya wala silang computer, o kaya binigyan ko ng computer, smartphone, wala namang internet, ano. So for example, so ano ngayon yung practical gender needs na kakailanganin? So yung condition on access ay makakatulong to improve their welfare na nakakaapekto, kaya sila nagiging violators, no, for example. Pero it's not just about that, no. Pwedeng in-engage mo nga sila, no, tapos biglang ang lumakas ay yung online sexual exploitation of children, nagkaroon ng pornography online, no, nagkaroon ng sexual prostitution online. So hindi naman bahagi yun ng iyong programa, no, pero dahil binigyan mo sila ng access sa smartphone, binigyan mo sila ng ganito, na-expose din sila sa mga ganito, no. So, ano pa yung mga pwedeng strategic gender interest, no? Awareness raising na pwede mong gawin. O kaya halimbawa, binigyan mo ng ganitong opportunity pero hindi naman sila nagdidesisyon pagdating sa kita nila. O kaya, ay hindi na pwede magtrabaho ka ng ganyan kasi napapabayaan mo yung ganito, no? Kasi ayaw magbigay ng equal opportunity in childcare work, no? Mas madalas issue naman yan ng mga babae, no? Kaya hanggang dito ka lang, no? O kaya yung iba ang mas pina-prioritize yung games, no? Ano kaya yun ngayon, yung digital games ngayon, parang yung naggi-game sila para kumita, no? So again, no, ano yung mga awareness raising component na pwede mong isama dito, no, in responding to your strategic gender interest, no? Kasi iba yung condition on access, no, na meron kang improvement dun sa position, control, and power. Sino yung nagdedesisyon? Very important yan, na tinitignan, yung claims and entitlement, yung times and space, no, na sino yung availment, nandito, merong programa, pero isasama mo ba o hindi, no? Ay, dito mas priority ko yung anak kong lalaki o yung anak kong babae, no? Pwedeng ganun, o yung asawa kong babae na lang yan, no? Kasi siya naman nagtuturo sa mga anak ko, wag mo na akong isama dyan sa programa mo. Ang nangyayari tuloy, mas maraming alam yung mga babae, pero at the same time, tumataas sa kanilang multiple burden kasi sila na naman yung inaasahang mag-alaga at magturo sa mga anak nila pagdating sa eskwelahan, no? So those are very, very important consideration. Ano yung mga constraints and opportunities na pinag-usapan natin kanina, yung gender notions, no? Paano ito nag-iiba-iba, no, sa individual preferences ng mga tao. Kaya yung mga survey, nakakatulong yan, para malaman natin yan, ano yung mga social norms and convention. Yung project imposition, ay pasensya na, talaga itong proyekto namin talaga na to, mukhang ang kailangan namin gawin, targetin namin yung male youth, no, o targetin namin yung mga women, girls age 13 to 17, no. Kaya minsan maganda, no, kasi nagkakaroon ka ng baseline, nagkakaroon ka ng target, kaya nagki-create ng impact yung programa mo, no? Hindi yung parang salasalabat lang na ay gumawa ka ng ganito para sa mga youth, wala ka namang naabot. Anong nangyari, no? Pero dito nakita mo nagkaroon talaga ng impact, na measure mo talaga, no? Na sinasabi mong nag-increase yung ganito, nabawasan yung ganito, natatrack mo talaga siya. Okay? So yung gender analysis nakakatulong sa atin yan, ano?